Welcome back to my channel. It's Mama Ella Buhulano and good morning, good evening, and good day sa inyong lahat dyan kung saan naman kayo naroroon at mag-ingat lang kayo. Today here in the US, it's Wednesday of the month of July at katatapos ko lang nag-alis ng dialysis ng asawa ko and then I'm already here outside. Time check is 8:40. Kagabi, my friends and friendship ay pagdating namin kahapon dito ay kung ano-ano ang aking mga ginagawa at always busy naman parati my friends and friendship. Kaya kagabi nung dumating ako from Vallejo, ako galing, doon ako napunta kila Cash at tapos nagpakain ako ng mga dog ay meron pa ako natira dito nga sweet rice yung malagkit. Nag-try akong gumawa ng ibos sa amin sa Aklan pero kung tawagin yata sa mga Tagalog suman. Yung sa amin sa Aklan ay ibos, yung binabalot ng dahon ng niyog, yung paikot-ikot ng parang kulot na buhok. Ibos namin yan, mga friends and friendship, sa mga ibang lugar. Ibos namin kung tawagin yan sa aming lugar. At mayroong isa pang parang diamond, tinatawag namin yan na tamo. Pero ewan ko kung ano ang tawag dyan sa ibang lugar. Pero ang laman lang naman ay pare-pareho sa ibos, yung malagkit. Nag-try naman ako. Sabi ko, may malagkit ako rito. I-try ko, nakikita ko naman sa mga ginagawa sa YouTube. Kaya nag-try ako at perfect talaga. At successful ang aking ginawa. Gawa ito na siya, my friends and friends. Ayan. Ayan o. Ayan. Papakita ko sa inyo mamaya pag kumain ako at hindi pa ako kakain. Medyo kinulang ako ng dahon kahapon dahil wala ngang dahon. Ubusan yung oriental. So binalot ko siya ng aluminum. Alam mo, ang embutido. Masarap tinikman ko siya kagabi, my friends and friendship. Ay parang totoo ngang ibo. Sayang at wala lang ako mangga. Hindi ako nakabili kahapon ng mangga. Pero mamaya i-try ko na bumili ng mangga para masarap dyan. Pero masarap din yan isasawsaw sa kalamay na pula at kape na walang coffee mate. Walang black coffee lang. Sa ngayon, my friends and friendship, wala pa si Zoe sa Saturday pang uwi nila. At babalik na naman kami pa Vallejo at wala pa sila Judelia. I think ngayong araw sila aalis ng Disneyland pa uwi. Pero mamayang gabi na yun dadating. So, ito ay magliligpit muna ako bago ako mag-prepare ng aming breakfast ni Habi. At nandoon pa siya sa room at nagre-ready. Ngayong araw, today's menu, my friends and friendship, I think magluluto ako ng itong bamboo shoot. Gagataan ko lang siya sa hipon. Ito may hipon ako nabili kahapon. Kaya gagataan ko lang siya. Ito ang mga karaniwang gulay namin na ginugulay sa Kalibo, Aklan. Lalo na doon sa lugar namin, sa aming baryo sa Batan, sa Tabon, ay marami kaming mga puno ng kawayan. Kaya ito ang nagkikisnan ko ng gulay na ginagawa ng mama ko, my friends and friendship. Ang bamboo shoot. Minsan hinahaluan ito ng kuray. Yung kuray ay yung parang mud crab siya. Ay, mud crab ba yun? Yung parang naghuhukay sila doon sa mga swamp. Kaya hinahaluan ito ng mama ko noon. Pero hindi ganito ang paghiwa. Niwala kasi marami kaming mga tambo, yung bamboo shoot sa aming lugar. Yun ang ginagulay namin karaniwan. At hinahaluan namin ito, my friends and friendship. Naggulay kasi may natitira pa akong gulay at sayang naman ito pag masisira, no? Ito parang akong saluyot. Ayan, tapos meron pa akong okra. Ihalo ko yan at gagataan ko mamaya. Kaya ayan, mamaya luluto ako bago ako pumunta ng Vallejo. Kasi ang importante may gulay. Meron pa pala ako doon, my friends and friendship na bangos. Pero may natitira pa ako kahapon. Ayan pa, oh. Ito pa, magluluto ng isda. Gulay na lang at saka yung gulay may shrimps naman. Meron pa ako dito, my friends and friendship pala na yung bangos na inasinan ko kung sa Bisaya. Binabad ko sa asin at saka sa suka. Okay. May 3 piraso pa akong natuto yung puto. Natitirang puto pala. Niloto ko rin isa. Wala, ganun lang ako. Wala akong ginagawa. Luto ako ng luto na kung ano-ano ang makukuha ko rito. Pero meron pa nga ako doong gusto kong lutuin na parang bitso-bitso. Pero sa kanya,
At hindi pa nauubos itong mga niluluto ko, my friends and friendship, ito pa. Kaya ubusin muna bago ako magluluto ulit ng mga ibang kung ano-ano lang, basta lang mai-enjoy ko ang buhay dahil wala naman naboboard naman kasi ako, wala akong magagawa. Gusto ko sana mag-bake ng tinapay, pandesal or sponge bread. Yun kasi ang pinaka mahirap kasi yung nagninid, nakakapagod. Yung masyadong mahaba kasi ang proseso ng paggawa ng tinapay. Noon nagagawa ko parati, pero hindi kasi ako nakabili ng mixer. May nabili akong mixer, pero sa light lang na mga mini-mix ko. Hindi ako nakabili pang heavy duty. Dati sabi daw nagsisale doon sa Costco, pero titingnan ko baka mayroon pa doon at pwede na akong gumawa ng tinapay anytime. Ligpit muna ako, my friends and friendship, ha. At dyan lang muna kayo. Huwag niya akong iiwanan. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na kayo sa aking vlog, Mama Ella Boholano. And thank you for watching sa mga ibang nagwa-watch ng aking mga vlog. Sa mga silent viewers ko na hindi nag-subscribe at nag-view lang, maraming salamat. Malaking bagay na kayo sa aking YouTube. Kaya isa na kayo sa part ng aking life. At alam niyo kung ano si Mama Ella at ang family. So thank you very much. At sana wag kayong magsawa sa kakapanood ng aking mga vlog. At bago ang lahat ay shoutout sa mga kaibigan ko dyan. Sa Philippines, sa tito rin sa Amerika. Mel, shoutout at sa pamilya mo. Shoutout din kay Ma'am Bellarwell sa Canada. Shoutout rin sa mga kapatid ko sa Batanaclan. Kay Nonay Juanito, at saka sa pamilya, kay Nonay Rodi at sa family. Kay Manang Angel, kay Manang Ali at Totonaido, kay Kenneth, Damian, at shoutout din pala sa mga iba ko pang kapatid na nandoon sa Ilocos, si Nini Rowena, shout out sa iyo. Shout out din kay Inday Sinaida na kapatid ko. Shout out din kay Ining Ili at saka kay Roland. Kalat-kalat ang mga kapatid ko na sa Aklan, ang mga lalaki at yung mga babae. May 3 kaming babae, 3 kami dito sa US at ang isa ay doon sa Ilocos dahil doon ang asawa niya. Kaya yon, sa mga pamangkin, pwede ko na kayo isa-isahin shout out sa inyong lahat at shout out sa kapatid kong si Nilo. At shout out din sa kay Rosie at saka kay Archie at saka kay Joy at saka kay Sino at sa anak nila at saka sa mga magulang, shout out sa inyo. Okay, tara ako ay mag-ready na ako ng aming breakfast muna, magkakape muna. Titimplan muna ako ng coffee. Hugasan ko muna itong labong. Nagpakulo na ako ng tubig, my friends and friendship, para ilagay ko na itong labong. Simple na lang naman itong mga gulay sa atin sa Pilipinas na niluluto. Na ito ang ikinamimiss nating lahat, ang mga ordinaryong mga gulay. Kasi alam naman niyo siguro dito yung nandito sa Amerika, pag once na, parati nila ang kinakain natin yung mga nakakasawa. May mga isda nga dito pero hindi kasing sarap sa atin na pag-ahon kagad sa dagat, kinakain na natin dito. Malangsa nga, oo, pero iba dito ang klase ng langsa ng isda, kaya paano nakababad kasi sa ice. At ang mga gulay, yung mayroon naman dito, lahat naman meron dito. Kaya yung ibang hindi naman marunong kung para saan kung ano ang pagluto, ay yun, kakain lang ng kung ano-ano na mga ulam na like mga adobo, minodo, apritada. Pero nakakasawa kasi ang mga yun, yun ang tinitinda sa store. Kaya ako, nagagawa ko ng mga kung ano-anong mga pagkain, yung gulay na parating natitikman natin sa Pilipinas at dito hindi na natin pinapansin dahil sa sobrang daming mapagpilian. Pero itong mga nakakalimutang mga gulay, ang alam lang nila dito sa labong na to, ang alam ko dito sa mga niluluto na, ginagawa nilang parang appetizer yung atsara. Hindi naman siguro pero masarap din itong sa laswa. Yung walang gata. Ako, naglaswa na ako noong nakaraang linggo, kaya gagataan ko na lang ito. Masarap itong gataan. Nagpapakulo na ako ng tubig. Magluluto muna ako ng itlog. Sinasalin ko to my friends and friendship para easy lang. Nagpapakulo ako ng tubig. Bago kasi iluluto ko yung tambo or labong. Papakuluan ko siya rito para mawala ang pakla. Yan. Kuluan mo. Hindi masyadong takpan para lumabas ang kanyang parang amoy. Sigara ganon lang siya. At ako ay magluluto muna ng itlog.
Luto lang ako na sunny side up na apat na itlog. Ito lang ang ginagawa ko sa umaga. Kanya ko ano-ano lang, basta may makakain ka at makainom ng gamot. Ako gusto ko sa itlog. Ayaw ko yung malasado. Pinabaliktad ko siya. Si Zoe gusto niya pero wala siya rito. Si Papa gusto niya yung malasado. Pag gusto mo malasado sa sunny side up? Ha? Binabasag ko. Meron naman akong ginawa na malasado. Sino ang may gusto? Malasado. Tapos na yun, okay na yan. Okay. Parang kaantay na yung customer ko. Si asawa, ayaw niyang may coffee mate. Ako naman gusto ko yung may coffee mate. Malinamnam kasi ang kape pag may coffee mate. Ito yung saluyot, my friends and friendship. Di ba ito ang tinatawag sa atin yung saluyot na tagabang? Tapos, saluyot ito. Ano ba yung spinach? Kulitis. Mahalaga kasi ang gulay talaga dito. Sobrang mahal kasi kaya kailangan pakinabangan mo talaga ng gusto. Dahil pag sa gulay, paglalaroan na ang presyo nito ng $5 ang isang ganito. Sobrang mahal. So, samantalang sa atin kinukuha lang to doon sa amin, sa aming baryo. Doon lang sa palayan, kinukuha. Pwede kang humingi. Napapakinabangan ko na my friends and friendship ang kamatis ko sa aking garden. Kaya, nahaluan ko lang ng kamatis. Dahil sayang naman itong kamatis, baka masisira. At ito yung saluyot, ito ang aking sinasama sa paggawa ko ng ginataang labong. Ayun. Lagyan ko ng sibuyas. Parang may natitira pa ako doong sili sa garden. Kukunin ko muna. 12 seconds later. Ito may dalawa akong kinuhang sili. Mayroon pang bunga doon, pero hindi ko kinubos. Maliliit pa sila. Mag-aalmusal muna kami, my friends and friendship, bago ko ipagpatuloy ang aking mga niluluto. Kaya tara, kain na tayo. Breakfast, my friends and friendship. Saluhan ako ninyo sa pagkain itong aking ibos or suman sa Tagalog. Kaya masarap to, my friends and friendship. Dahil ito, hindi ko na na-vlog ito kagabi. At gabi na kasi at tinatamad na ako mag-open ng aking GoPro. Kaya, ilaw. Wala tayong ilaw. Ginawa ko na lang. Mas simple lang naman ang paggawa nito, my friends and friendship. Ang malagkit ay binabad ko muna ng mga 10 minutes sa tubig lang hanggang sa lumambot. Pagkatapos ay nagpakulo ako ng gata. Tapos kinuha ko na, i-drain ko muna yung malagkit doon sa binabad ko sa tubig. Pagkatapos, ang ma-drain ko ay nilagay ko na sa kumukulong gata. Sa gata, nilagyan ko lang ng asin, kaunti, nakatamtaman lang at kaunting sugar. At pagkatapos sinalo ko ng malagkit, at sige, halo-halo lang. Kaya ito na ang labas niya, oh. Ibos talaga siya sa atin, dahon lang ang balot. Tapos, nung medyo tuyo na siya, at medyo may hilaw na luto, ay binalot ko na siya ng dahon. Ganun lang kasimple pa lang. Basta hindi lang ako marunong yung magbabalot sa nyog. Okay, kain muna tayo. Ibos talaga siya, my friends and friendship. Next time, gagawa ako yung parang may kalamay na kagad na babalutin. Sarap lang ako yung mangga to. Nanonood kami ng aking vlog. Pinapanood ko. Kapupost lang ng aking editor habang kumakain. Ito yung itlog ko. Sarap, may ketchup. Tsaka dalawa na ako. Tatlohin ko. Oo. Ayan.
Dami na namang talbos ang kamote ka. Pwede naman tayo din na mag-ano. Tingnan niyo my friends and friendship ha. Parang ibos talaga siya. Ano? Malinamnam. Dito lang kayo. Bibigyan ko kayo. Kahit yung isa-isa. Cooking time with Mama Ella. My friends and friendship, ito nilagay ko na yung hipon na aking ihalo dito sa labong ko. At mamaya ko na lagyan to ng asin. Wala pa tong asin. Pero mamaya, pwede ko lang lagyan ito ng kaunti lang muna. Kaunti lang muna. Pwede madami na. Matabang naman to eh. Konti lang naman lumabas ang asin. Ayan na siya, my friends and friendship. Itong mga labong na to sa mga iba na hindi na nakapagluto nito. Ginagawa lang niya ng laswa, pero masarap ito my friends and friendship. Lahukan ng hipon at saka yung alimasag o alimango at gataan. Pero karamihan ang ginagawa yata, hindi ko alam kung parang gano'n yata, bakit nagtitinda sa Oriental Store. Ibig sabihin may bumibili, baka ginagawang laswa. Ayun. Kaya antayin ko na siya at bubuksan ko na itong aking gata. Wala kasing gata kami dito na nakukuha sa puno ng nyug kaagad eh. Ilalagyan ko rin siya ng black pepper. At halo-haloin lang muna. Ito siya. Malasa na to. Sigurado ako. Dito lang naman ako nagtitikim sa dahil pagkain naman namin itong lahat sa bahay. Uy, masarap siya. Masarap kaagad, my friends and friendship. Ihalo ko na ito. At ito, yung okra. Muna, hinaan ko muna yung apoy. At aking bubuksan muna itong aking nyog. O, diba, my friends and friendship? Kahit hindi tayo sa Pilipinas, makakatikim din tayo dito ng mga pagkain parang nandoon. Nakaka-miss kasi my friends and friendship ang mga kinakain natin sa Pilipinas. Pero pag nandoon ako my friends and friendship sa Philippines, maraming pagkain nga, pero hindi naman ako nakakain, parang busog na ako. O ayan, ilalagay ko na to. May natitira pa doon kaya anahan ko man ng kaunting tubig. Bukod. Masarap talaga my friends and friendship. Sobra. Ay nako. Hindi kayo magsisisi kung bakit kayo bumili ng ganito. Ihalo ko na itong saluyot at pwede nang kakainin after this. Pupunta ko ng Baleho. Dadalan ko din doon yung anak kong si Shandel. Ganda to sa kanya dahil nagpapadede ng anak niya. Hindi siya nagpapadede sa dede, kundi kinukuha lang at pinapadede sa bote. Ayan. O, diba? Sarap siya. You wanna taste? Yan. Opa. Tikman mo kaya. Tikman mo. Pipikit ang mata mo pag natikman mo yan. Pag masarap diba? Ipikit yan ang mata mo. Hindi na mainit yan. Pumikit nga, masarap nga. O di my friends and friendship, pumikit ang mata ni Habi dahil masarap daw. Okay. Dali. 5 minutes later. Nagbaon kami ni Papa Dudes ng kanin para hindi na kami magsasaing doon. Ito may gulay na kaming babaonin din at ito'y para kay Shen din. At ito'y iwanan ito para kay Jarrell. At dinalan din namin si Shen ito. Kaya, ayan. Ito. Okay. Ligpit na ako my friends and friendship. At aalis na kami maya-maya. Para pagbalik ba, my friends and friendship, malinis na ang bahay. Yung hindi ka naguguluhan kasi mainit din ang ulo mo. So once na madumi ang bahay, pagbalik mo, galing na pagod ka na, nainitan ka sa labas, talagang, ito, ilagay ko lang dito. Ang gasan na to. Ganon talaga ang buhay ng mga nanay, di ba? Kung gusto lang parati yung malinis. Okay. So, ilihugasan ko muna itong natitira.
Hindi ko na i-dishwash kasi kumunti lang. So, hindi ako nakapag-washing kagabi si JR. Kaya dadalhin ko nilang muna doon kay Judelia. Wala namang tao doon, iwawash ko dahil nabasa ko eh. At baka mangamoy yung labahin niya. Mga uniform pa naman yung sa Jollibee. Kaya, tingnan ko kung marunong ako mag-operate sa washing machine nila. Kasi wala naman sa amin yan sa baryo, sa isla eh. Ganun talaga may friends and friendship ang buhay dito sa Amerika. Wala kang mauutusan. Lahat ang gagawin mo sa loob ng bahay, igagawin mo. Walang katulong. Kaya, mahirap nga dito ang buhay, lalo na kung sanay ka na may kasama ka sa bahay. Sakitan ka ng tiyan, ikaw ang kusang maghahanap ng gamot mo doon. Ikaw ang kusang kumuha ng mag-init ng tubig na mainit. Dahil wala naman dito yung mga anak mo. Nandun silang lahat sa trabaho. Eh, katulad sa asawa ko, may sakit din, disabled din. Kaya alam nga siya ang uutusan ko, baka mabadapa pa yun. Halos hindi masyadong makapaghakbang ng malayo. Pero nag-ambisyon pa yun na umuwi ng Pilipinas uli daw next year. At may wheelchair naman daw. Wala naman daw problema na umuwi siyang ganito. Basta dala-dala lang daw ang kanyang dialysis at may wheelchair ang eroplano. Ang maganda nga nito, my friends and friendship, mayroon ng United Airlines niya doon. Sinabi ko na sa inyo to dati na magbabiyahe na ito ng 29 ng October. Kaya mamimili na ang tao kung saan sila sasakay. Kami, may libre kami. Libre ang aming ticket sa eroplano sa United Airlines. Dahil sa anak nga namin na nagtatrabaho sa United Airlines, yung nurse kong hindi na mag-nurse. Gusto na lang doon sa airlines para, kasi libre ang travel doon. Kahit saan ka gusto mong pumunta sa sulok ng mundo, basta may United Airlines, pwede ka siyang sumasakay na libre. Pwede pumunta lang siya ngayon doon, bukas babalik ulit. Ganun sa ginagawa niya. Kaya marami na siya na pag-tour. Dami ng lugar ang napuntahan na niya. Mga isang araw, nalipot na halos niya. Pwede sana kami ni Papa kung hindi lang si Papa disabled. Mahirap kasi pag si Papa ito travel, hindi makapaglakad ng matagal. At nahihirapan talaga siya. Hanggang Pilipinas lang. Kaya yun, pwede mabili ang mga tao kung saan sasakay. Ang kinaigihan ko lang naman doon sa Philippine Airlines, parang walang pagpilian dahil may connecting flight pag kumuha ko ng ticket ng San Francisco to Manila. Connecting flight na kaagad ako, kukuha na ako ng Manila to Calibo. At ang bagay namin, hindi kami naghihirap, doon na kaagad namin makukuha. Ang inaabangan ko lang dito ay may competition sila, baka bumaba ang Philippine Airlines dahil sobrang mahal ang Philippine Airlines. At walang improvement ang Philippine Airlines kahit na sa mga pagkain, sa mga upuan nila, halos masikip, halos pag malaking tao ko, dumidikit ang tiyan mo doon sa table na kinakainan mo, doon sa upuan mo. Ito naman na maganda rin ang United Airlines dahil libre kami. Tax lang ang babayaran namin sa eroplano at maluwag yun. Maganda ang eroplano. Pero hanggang Maynila lang kami. Hindi kami connecting flight. Ang bagay namin, ibababa namin at kami ang mag-transport sa transfer naming eroplano like Philippine Airlines. Kaya sana lang ang inabangan na lang namin is bumaba ang ticket ng Philippine Airlines. Okay, that's it for today, my friends and friendship. Don't forget to subscribe my channel, Mama Ella Buhulano Vlog. And always like and share. And you can comment down below the box. Thank you for watching. Thank you very much. Bye-bye. Mwah.